pagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ito yung pinakamabiyaya, subalit nakakadulog ng puso nang sambitin ni Jesus Christ ang unang salita habang siya ay nakapako sa krus. And yet, mga kapatid, hindi lamang po yung mga Roman soldiers ang responsable sa pagkakapako ng ating Panginoon sa krus, kundi pati ang ating mga kasalanan na siyang nagdala sa kanyang kamatayan. Nang sabihin niyang Ama, ipinakita niya dito, ipinadama yung kanyang walang hanggang pag-ibig sa Diyos Ama, yung kanyang pagpapasakop, yung kanyang pagsunod. Subalit, mga kapatid, ang krus ang simbolo ng ultimate sacrifice na ginawa ng ating Panginoon. Tayo'y pinatawad mula sa kahindik-hindik, karumal-dumal at napakasakit na kamatayan doon sa krus. Maliwanag, mga kapatid, na humihingi si Jesus Christ ng kapatawaran sa mga taong responsable sa kamatayan niya sa krus. Tulad ni Pilato, yung mga Romano, yung mga Jewish leaders, yung mga taong nanlight at nanlibak sa kanya. Subalit ang pagpapatawad ng Diyos para di sa mga taong naging dahilan ng kanyang kamatayan, tulad mo at tulad ko. Bago ito nangyari, ang Panginoong Yesus ay dumaan sa tinatawag na trial of the Jewish leaders, walang humpay na paghagupit, pagsiba, pagtadyak, pagsuntok, pagmura. Ang verdict ni Pilato, ibinako sa pagitan ng dalawang kriminal at pinagsugalan ang kanyang mga damit. And yet, nakita natin, mga kaibigan, ang kahabagan mula sa Panginoong Yesus. Lang hilingin niya sa Diyos Ama na sila ay patawarin. Mga kapatid, kailan mo naranasan na ikaw ay nilait, nilibak, sinaktan ang damdamin, hindi lamang physically, kundi ang iyong puso ay nagdurugo sa sama ng loob? Kailan mo naranasan na ikaw ay nalagay sa isang sitwasyon na kung wawariin mo ay hindi ka makalalabas dahil nakatali ang iyong mga kamay? Wala kang magawa at hindi mo iniisip na lalabas ka sa sitwasyon na hindi ka sugatan, wala kang damage, wala kang galos. Ang forgiveness ba ay naging issue sa iyo noong panahon na yon? Ang pagpapatawad ba ay naisip mo sa mga taong nakasakit sa iyo? O yung sakit at sama ng loob ay nanatili dyan sa iyong puso ng matagal na panahon? Naisip mo bang gumanti doon sa mga taong nanakit sa iyo, gusto mong makabawi? Pero dapat tayong mag-ingat, mga kapatid. Baka yung anger mo ay mauwi sa bitterness. Kahit alam mong ikaw ang tama sa sitwasyon, kahit alam mong wala kang ginagawang masama, kailangan nating sundin ang halimbawa ng ating Panginoon na manalangin. Ipanalangin yung mga nakasakit sa atin, pero kaibigan, mga kapatid, ito siguro yung pinakamahirap na panalangin, yung patawarin mo ang mga taong nakasakit sa iyo. Kailangan nasa sundin yung halimbawa ni Jesus Christ. Ama, patawarin mo sila. And yet, ang sabi na mula sa krus, siya po ay nahaharap sa isang kahindik-hindik na kamatayan at halos hindi makilala sa tindi ng mga sugat simula ulo hanggang talampakan. And yet, ang kanyang tugon ay magpatawad. Ama, patawarin mo po sila
pagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kumusta na po kayo, mga kapatid? Kumusta na po ang inyong puso? Ngayon naman po, pakinggan natin ang ikalawang salita ng ating Panginoong Hesus habang siya ay nakabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Isasama kita ngayon sa aking paraiso. Ngayon, ating pong tunghayan, ating pong pagdinayan ang pangalawang salita ng ating Panginoong Jesucristo. Sa katagang isasama kita ngayon sa ating paraiso. Nais ng ating Panginoong Jesucristo na tayo po ay manumbalik at maging tapat sa Kanya. Nais ng ating Panginoong Jesucristo na tayo po ay magsisisi sa lahat ng ating mga kasalanan. Alam natin mga kapatid, kailan pa po tayo humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon? Nahudyat, nandyan na po sa ating harapan ang lahat ng mga panganib. Nandyan na po ang lahat ng mga ikapapahamak sa ating buhay. Ngayon, oras na ito, hindi pa po huli ang lahat. Sabi nga, kung tayo ay patuloy na manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, tayo po ay patatawarin sa lahat ng ating mga kasalanan. Tayo po ay nakita at nadidig at natatamasa ng ating Panginoong Jesucristo kung ano man ang ating katayuan. Ano man ang standing mo mga kapatid sa oras na ito, alam ng Diyos kung ano man ang natago mo na mga maliit na monster sa iyong buhay. Ito yung time na need natin ang ating sarili na tayo po ay humingi ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. God, He knows what you're standing right now, Panginoon, mga kapatid. Dahil alam natin na ang Panginoon ay hindi tumingin kung ano man ang iyong aura, ano man ang iyong nakita ng labas. Hindi, ang Diyos po ay tumitingin sa ating pangloob, sa ating buhay. Kaya sa oras na ito, hindi pa po huli mga kapatid na tayo po ay humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Dahil andun po ang assurance ng ating Panginoong Jesucristo na ikaw po ay bibigyan ng buhay walang hanggan upang ikaw po ay makasama doon po sa kanya pong inihanda na walang ibang kundi ang paraiso. Sa oras na ito, alam ng Diyos at nakita natin kung gaano po naghihirap ang Panginoong Kristo para po tumusod lamang ang kanyang pong mga anak. Mga kapatid, hindi po tayo exempted sa lahat ng nangyayari sa ating Panginoong Jesucristo. Bagamat itong araw na ito, tayo po ay nagkaroon po ng celebration sa kanyang paghihirap. Pero malaking mensahe na pinadala sa ating Panginoong Jesucristo. Na kailanman, lagi nating alalahanin si Jesus Christ po ang may bigay ng lahat. Even yung buhay mo, even yung anuman ang katayuan mo, kayamanan mo, anuman meron ka, lahat po ay sa Panginoon niya. Kaya nais na ating Panginoong Jesucristo na magbalik ka lang at magsisi at magtiwala sa lahat ng iyong mga nagawa at handa po ang Diyos na magpatawad. At bibigyan ka ng assurance na ikaw po ay isa sa kanyang makakapasok doon sa kanya pong kaharian na walang iba kundi ang paraiso. Ngayon po, pakinggan din po natin ang pangatong wika ng ating Panginoong Jesucristo. Woman, behold your son. And to John, behold your mother. Ito yung pangatlong huling wika na binanggit ng ating Panginoong Jesus. Bago siya namatay. Makikita natin dito na very, very important sa buhay ng isang anak ang isang ina. Sa mga
mga ina na narito, alam ko po ang damdamin mo dahil ina rin ako. Ganoon kamahal ni Kristo ang kanyang ina. During that time, balo na si Mary. Ang kanyang mga anak sa laman, meron tayong mga anak physical. Mayroong maraming anak, may isa anak. Pero naaawa ako sa iba na kahit marami ang anak, pagdating ng araw, nag-iisa na lang siya. Dito, inihabilin ni Kristo, ni Jesus sa kanyang ina, sa isang disciple na kanyang pinakatatangi. No? Alam niyo si disciple or Apostle John, isa sa pinakatatanging apostol at disciple ni Jesus Christ. Bakit hindi kaya, ako rin ang tatanong, bakit hindi kaya sa kanyang mga anak, sa kanyang mga physical na anak, inihabilin ni Jesus Christ sa kanyang ina? Because Jesus is all-knowing. Na alam niya kay John, aalagaan ni John ang kanyang nanay. Alam niya ang patutunguhan at ang care niya sa kanyang nanay, sa kanyang ina. Mga kapatid, dito, isa sa 7 wika ng Panginoon ay patungkol sa kanyang ina. Una, sa kanyang mga kaaway. Pangalawa, doon sa mga makasalanan. Pangatlo, ngayon sa kanyang nanay, sa kanyang ina. Napakalaki, kapatid, napakalaki ng ginawa o responsibility ng ina para mapalaki ang kanyang mga anak. Merong mga ina na nagsasakripisyo para lang makakain ang kanyang mga anak, makapag-aral, makapagtapos. Hindi nga nagtatapos doon. Minsan pati doon sa mga apo. Minsan hindi lang sa mga apo, doon sa kaapo-apuhan. Ikaw, tanong mo, may nanay ka ba? Wala naman siguro sa ating lumabas sa mundo na walang nanay. Maaaring hindi mo nakilala ang nanay mo. Maaaring hindi mo nakilala, hindi mo nakapiling ang iyong ina. Pero may nanay ka. Meron kang ina na nagluwal sa iyo dito sa lupa. Ano ang relasyon mo sa iyong ina? Maganda ba ang relasyon mo sa iyong nanay? O nakarinig ako minumura yung nanay niya? Kinukurot yung puso ko pag ako'y nakakarinig. Meron na narinig ako nilalapastangan ng kanyang nanay. Hindi lang namin, pati tatay. Mga kapatid, kahit sa 10 Commandments, ikinuman ng Diyos na respetuhin natin ang ating mga magulang. Dito nakita natin modelo si Kristo sa pagrespeto sa kanyang ina, na kung saan inihabilin ni Kristo, inihabilin ni Jesus ang kanyang ina sa alam niya, sa kilala niya na magkakalinga sa kanya. Hindi niya kayang kalingain kasi mag-e-end na ang kanyang panahon dito sa lupa. Kaya hinabilin niya the very important words, the last words, kasama sa paghahabilin ni Kristo ang katungkol sa kanyang ina. Kaya mga kapatid, kung meron man kayong biyanan, meron kayong ina, yung nanay mo nanay mo yan, yung biyanan mo, nanay ng asawa mo. There are so many times nagseselos ka pa sa biyanan mo. Hello? Kapag binibigyan pansin, binibigyan panahon ng iyong asawa, ang kanyang nanay, nagseselos ka pa. Hello? Tama, mali. Kapag inaabutan, binibigyan ng pensyon, binibigyan ng sustento, galit na galit ka pa. Nasasabihin mo, supposedly para sa amin niya.
Hello. Sana matunghayan mo na mismo si Jesus, bago siya malabutan ng hininga, inahabilin niya ang kanyang ina sa karapat-dapat o nararapat mag-alaga sa kanya. Salamat sa buhay ni Jesus na tayong mga nanay, na tayong mga ina, pinahalagahan niya. You know the sacrifice. Jesus knows the sacrifice of her mother. From conception, sa pagbubuntis pa lang, nandun na yung sakripisyo ng kanyang ina. Hanggang sa ipanganak siya, nandun ang sacrifice. Kaya nga, maraming mga sekta ay itinataas si Mary. Iniidolo si Mary. Yes, pero hindi Diyos si Mary. Siya yung ginamit ng Diyos na instrumento para iluwal ang tagapagligtas. Sa oras na ito, mga kapatid, pahalagahan mo ang ina. Irespeto mo ang iyong ina. Huwag mong ipamigay. Huwag mong pabayaan. There are so many people, no? Kahit sobra na pera, walang panahon sa kanyang nanay. Hindi madalaw ang kanyang ina. Hindi ma-video. No? Buti nga ngayon, madali nang i-video. No? Kausapin ang kanyang nanay. I treasure my mother. No? I treasure my mother at the last years of her life. Kasama niya. And I'm not an idolater, but idolo siya. Sana idolo mo nanay mo, respetohin mo, kalinain mo, alagaan mo. Kahit makulit, kahit ang iyong nanay ay tawag natin dito, hindi na napapakinabangan, wala ka nang pakinabang sa iyong ina, mahalin mo pa rin siya at bigyan mo pa siya. Katulad ng ginawa ni Jesus, inhabilin niya ang kanyang nanay, ang kanyang ina, sa sambahan na makakapag-alaga sa kanya. Mapapakinggan natin ang ikaapat na muling salita ng ating Panginoon. Ang pang-apat na mga huling salita ng ating Panginoon, Eloi, Eloi lema sabachthani. My God, why you have forsaken me? Isang malalim at makabuluhang salita ng ating Panginoon sa mga huling sandali. May kasamang pagtangis. Naranasan niya ang total abandonment sa Father. Naranasan niya ang matinding sakit. Hindi lang sakit, kundi yung spiritual anguish, yung matinding dalamhati. Biruin niyo, having been with the Father without the slightest separation, nakaranas ng sakit, nakaranas ng paghihirap, pinalo, dinuraan, inalimura, nilagyan ng tinik, hinagupit, para lang sa pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa ating lahat, para sa kapatawaran ng lahat ng kasalanan ng mga tao. Walang ibang choice ang Ama kung hindi ibigay ang kanyang anak. Walang ibang choice ang Panginoon. Hindi kaya ng dugo ng anumang hayop ang kasalanan ng sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak
Dahil ganon tayo kamahal ng ating Panginoon. Upang ang sino man na sa Kanya'y sumampalataya, hindi mapahamak, kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Masakit para kay Jesus nung oras na yon, yung moment na yon, para sa iyo at para sa akin. Para ikaw at ako hindi mapahamak, kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Yan ang pang-apat na salita ng ating Panginoon. Napakalalim po nito, mga kapatid. At ngayon po, susundan ako ng pang-limang salita ng ating Panginoon. Ako'y nauuhaw. Ang ikalimang salita ng ating Panginoon. Ito po ay nagpapakita, it confirms na ang Diyos, na ang ating Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao. Nakaranas siya ng uhaw sa matinding sinapit ng kanyang katawan sa krus ng Kalbaryo, sa matinding init, sa matinding pawis, sa mga matinding sugat na dumanak ay dugo. Nakaranas siya ng dehydration. Subalit ganun pa man, His divine awareness ay nandun pa rin. Sapagkat yung mga sakripisyo na suffering na kanyang dinanas, alam niya na ito ay parte lamang ng pagkakaroon ng fulfillment of the scripture, fulfillment of the prophecy. At nung siya'y nauuhaw, halip na tubig ang ibigay sa kanya, ang sundalo ay isinawsaw ang sponge sa maasim na suka at inilagay sa dulo ng sibat at idinampi sa kanyang bibig. May panahon na nasusumpungan natin na yung kailangan natin ay hindi naayon sa ating pangangailangan ng binibigay. Pero ganun pa man, ipinakita ng Panginoon na kaya niyang tiisin ang lahat ng bagay para sa salvation of humanity. That this is a part of God's divine plan of the salvation of all humanity. Ganun pa man, makita po natin dito na yung dinanas ng Panginoon na kanyang pagkauhaw physically, meron din siyang pagkauhaw spiritually. Uhaw sa pag-ibig, sa pagtalikod ng kanyang Ama para magpulpi lamang, magsunod lamang ang kalooban ng Ama. Uhaw sa pag-ibig ng sanlibutan. Maranasan niya yung pag-ibig pero hindi niya nasumpungan yon sa mga tao na nakapaligid sa kanya. Ganun din po tayo. Kinauuhawan ng Diyos ang presensya mo. Kinakauhawan ng Diyos ang iyong pag-ibig. Kinakauhawan ng Diyos ang iyong pagsunod. Napakainam po na itong mga bahagi na to ay makita natin ang ating sarili. Ano ba yung naibibigay natin sa Panginoon? At ano ba yung ibinigay ng Panginoong Jesus sa bawat isa sa atin para maranasan natin ang buhay na walang hanggan na kaloob ng Panginoong Jesucristo. Napakainam po that this is a time of reflection of what God has fulfilled and done in our lives. Na
tayo ng empathy and compassion sa ating kapwa. Empathy and compassion na pinakita ng Panginoon ay ganun din ang ating gawin sa ating kapwa. Ito po ang ikalimang huling salita ng Panginoon. At pakinggan naman po natin ang ika-anim na huling salita ng Panginoon. Ang ika-anim po na salita ng ating Panginoon. Nang matanggap nga ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, naganap na. At niyukayok ang kanyang ulo. At nalagot ang kanyang ulo. Ito pong mapagtagumpayan ng ating Panginoon ang lahat po ng kanyang pinagdaan. Napakahirap po. Marks the completion of work on the cross and the fulfillment of God's plans and salvation. Mga kapatid, konting hirap lang, nagre-reklamo. But Jesus Christ done for you and for me. Grabe. Nauuhaw siya. Pero ano ginawa? Binigyan siya ng suka. At nung matanggap niya, malasahan niya yung suka, Jesus said, "It is finished." Sabay sa pagyukayo ng kanyang ulo. Kaya pa ba, kapatid? Kaya pa po ba? May magre-reklamo pa ba? Mark the completion of His work on the cross. Kanina hindi ko matignan yung itsura ni Lord. Sobra. Di ba po? Yung dinanas niya bago sa ipako. Jesus' word, it is finished. Declare that He has fulfilled His Father's will and completed the work. Nagawa niya po lahat, kahit mahirap. Tinapos po niya. Completed the work was sent to do, including mga katuruan, kagalingan sa sakit karamdaman, fulfilling the teaching of the ministry. Ganyan po yung pinagdaanan ng ating Panginoon. Kaya, sa bawat isa po sa atin, kailangan ba tuwing mahal na araw lang maisip yung sakripisyo sa iyo ng Panginoon? Tandaan po natin, tinapos po niya ang lahat para magkaroon tayo lahat ng kapatawaran, kagalingan sa lahat ng ating sakit karamdaman para sa iyo at sa akin. Ito po ang ika-anim na salita. Pakinggan po natin yung ika-pitong salita ng ating Panginoon. Piliin po ang Panginoon. Hallelujah. Sabi po rito, Jesus made His Father accountable to His Spirit. Sinigurado niya, no? Father, into your hands, I commit my spirit. Tiyak ito, sure na sure, sinigurado niya.
Jesus made His Father accountable to His Spirit. Manakawan man ang Bangko Sentral, pero hindi ang kamay ng Diyos. Hindi lahat ng kamay ay maaasahan, pero may kamay na hindi ka bibitiwan, ang kamay ng Panginoon. Pagkatiwala mo ang iyong buhay sa kamay ng Diyos, dapat na may tiwala tayo sa kamay ng Panginoon. Hindi lahat ng kamay ay pwede nating asahan. Hindi lahat ng kamay ay maasahan. May kamay na dadaling ka sa kadiliman, sa liko, drug lord, gambling lord, kamay ng masama, kamay na kung saan hindi ka mapapabuti. Kaya pagkatiwala natin ang ating buhay sa kamay ng ating Amang nasa langit, nakakasiguro tayo dito sa kamay ng ating Panginoong Diyos. Sigurado ito. Nakasiguro tayo dito. Kaya sabi nito ni Jesus Christ, Father, into your hands I commit my spirit. Sinabi niya. Doon sa una, yung binahayag kami ni Pastor Boy, patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan. Prayer po. Meron po iba't ibang sa huling pagtatapos ng buhay ng tao, merong last breath, last meal, last commitment. Pero hindi po tayo matatakot kung tayo ay kumikit sa kamay ng ating Amang nasa langit. Purihin po ang Panginoon. Gusto mo bang ibigay ang buhay mo sa kamay ng ating Amang nasa langit? Mangyayari ito sa pamamagitan ng pananalig sa ating Panginoong Jesucristo. To God be the glory, purihin po ang Diyos. Natunghayan po natin, narinig natin ang mensahe po ng ating Panginoong Jesucristo, yung kanyang pitong huling wika. Isa sa pinakamabigat, isa sa pinakamasakit, isa sa pinakamalungkot na ministry ng ating Panginoon sa daigdig dito ay ang kanyang buhay na kanyang ibinigay sa lahat ng tao. Nais ko pong magtapos sa mensahe po ng ating Panginoon sa kanyang pitong huling wika sa Romans chapter 5 verse 8. Ang sabi nito, but God shows His love for us, that while we were still sinners, Christ died for us. Isang dahilan, mga kapatid, kung bakit ang ating Panginoon Jesucristo ay namatay sa bundok ng Calvary. Ang sabi naman ng kasulatan na bagamat siya Diyos ay hindi nagpupumilit na maging kapantay ng isang Diyos nung siya nagkataong tao, bago siya nagpakababa. Nagpakababa ang ating Panginoon Jesucristo na buhay bilang isang alipin. At ang sabi naman ng kasulatan, mga kapatid, hindi siya nag-atubiling ibigay ang kanyang buhay para sa atin at para sa lahat. Hanggang sa krus ng Calvary, hanggang sa krus ng kanyang kamatayan, nung kanyang bigkasin ang pitong huling wika, ang dahilan, mga kapatid, ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo ay pagpapakita ng ating Diyos Ama sa langit ng kanyang matinding pag-ibig sa iyo at pag-ibig sa akin. Ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo sa bundok ng Calvary ay magpapakita ng walang hanggang pagpapatawad sa lahat ng nagkasala na ikaw at ako ang dapat parusahan sa krus ng Calvary. At ang sabi ng ilang mga research, ng ilang mga nasa medical, mga kapatid, ilang mga expert doctors, mga scientist na doctors, sabi nila, pinakamasakit na kamatayan ng parusang kamatayan ng death penalty sa kasaysayan ng sangkatauhan ay ang kamatayan po sa krus ng Calvary. Ang kamatayan na ito ay mamamatay sa krus na pinako, mga kapatid, dahil unti-unti kang natutuyo, unti-unti kang nahahydrates. Mga kapatid, ang dahilan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo upang ipakita ng God the Father ang kanyang matinding pag-ibig sa sangkatauhan. Nung si Jesus ay manalugatan ng hininga, mga kapatid, nung kanyang banggitin ni Jesus, it is finished. At ang sabi niya, Father, into your hands I commit my spirit. Ang sabi ng banal na kasulatan sa Matthew chapter 27, mga kapatid, nagdilim ang kalangitan. Ibig sabihin,
Kinalimutan pansamantala ng God the Father ang kanyang tugtugan na si Jesus. Ang kanyang anak, nang sabi ng banal na kasulatan, pinakamamahal at pinakatatanging anak, the unique Son of God, who is the Lord Jesus Christ. Kinalimutan pansamantala ng ating Ama na nasa langit para bibigay ang totoong pag-ibig at pagmamahal sa isang katulad mo at katulad. Mga kapatid, ang kamatayan ng ating Panginoon Jesus ay pagpapakita ng lubos na pag-ibig na walang pwedeng pumantay sa pag-ibig. Ang sabi naman ng kasulatan sa John chapter 15, beginning from verse 14, 13, walang hihigit na pag-ibig kaysa dito ang ibigay ang kanyang buhay alang-alang sa kanyang mga kaibigan. Ikaw ay kaibigan ni Jesus. Nagkaroon ng great reconciliation, mga kapatid. Ang tao sa Diyos sa pagkat si Kristo ay matay sa bundok ng Kalbaryo. Pangalawa, ang kamatayan ng ating Panginoon si Kristo magpapakita ng kanyang kaligtasan sa mga tao, kapatawaran at kaligtasan sa isang katauhan. Sabagat ang lahat ng tao, sabi naman ng kasulatan, lahat ng tayo nagkasala, walang matuwid, walang kahit isa. Ang lahat ng tayo hindi nakarating sa standard ng ating Panginoon Hesus Kristo. Ang lahat ng tayo mapapahamak. Ang lahat ng tayo pupunta sa impyerno, sa lake of fire, mga kapatid. Pero ang pinakamalaking good news sa pamamagitan ng pag-ibig ng ating Diyos Ama, sabi roon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him shall not perish but have an eternal life in heaven. Amen ba, mga kapatid? Kayo'y mahal ng Diyos. Ang kamatayan ni Kristo ay papapakita ng pag-ibig ng God the Father. Ang kamatayan ng ating Panginoon Hesus Kristo ay pagpapakita ng kanyang pag-ibig at pagpapatawad na walang hanggan. Ang kamatayan ng ating Panginoon Hesus Kristo ay pagpapakita ng tayong lahat na nananalig kay Jesus Christ ay makakasama niya sa kanyang kaharian. Kaya sabi niya sa mananakaw, today you will be with me in paradise. Mga kapatid, ngayong umaga hindi aksidente na kinartungo sa lugar na ito. Narinig po ang huling 7 wika ng ating Panginoon Hesus Kristo. At narinig po niya kay mahal ng ating Panginoon. Ibinigay ni Jesus Christ ang kanyang buhay para sa iyo at para sa atin. Amen ba? Amen po ba? Pastor, ano ang aking gagawin? Manampalataya, manalig, magsisi sa lahat ng ating kasalanan. Narinig natin yung word, yung mensahe ng forgiveness. Ang sabi naman ng kasulatan, ang sino mang lumapit sa akin, hindi ko itataboy. Ang sino mang lumapit sa akin, hindi ko itataboy. Sabi ng ating Panginoon sa Kristo, maging sa John chapter 1, verse 9, mga kapatid, hanggang verse 10, sabi roon, ang ating Panginoon sa Kristo ay tapat at banal. Ang lahat ng magsisi at sa kanilang kasalanan ay tapat at banal ang Diyos na ikaw ay kanyang patatawarin. Kaya mga kapatid, ang mahal na araw nito ay nagsasaad ng sino ang lumapit kay Jesus. Ang lahat ng makasalanan, lahat ng nagkukulang, binigay ang kanyang buhay sa ating Panginoon Hesus Kristo. God is just and faithful to forgive all your sins and iniquities. Sino po ang nagnanais na ibigay ang kanyang buhay sa ating Panginoon ngayong bagay? Taas po ang kamay, mga kapatid. Pastor, I want to give my whole life to Jesus. Kung paano ibinigay ng Panginoon ang kanyang buhay, buong buhay sa iyo, ibigay mo ang iyong buhay sa may likha at magbigay sa iyo ng buhay. Inalahan ko ang lahat na tayo may bagod sa Panginoon. Bago natin tuluyan ipagkatiwala ang ating buhay sa ating Diyos ngayong baga, mga kapatid. Mayroon tayong awitin, ang awit nito ay nagsasaka dahil ating Panginoon Hesus Kristo na bayubay sa bundok ng Kalbaryo para sa akin. Hallelujah. Let us sing this song to Jesus and to God. Glory to your name. Hallelujah. 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 I know
Kapatid, this is the right time. This is the right time that you have to surrender your life to Jesus, the author, the giver, the creator of your life. Matagal na si Lord na nakukuha sa iyo. Matagal na nang pinatawag ng ating Panginoon. Sabi ni Jesus, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Mga kapatid, habang ikaw ay nakayapo at nakamigil, itaas niyo po ang inyong dalawang kamay sa ating Panginoon this morning. That is the sign that you will surrender your life to Jesus. He is the resurrection in the life. He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. He is the creator of all things, visible and invisible. Siya'y nagkatawang tamo para ikaw ay abutin. Ibinigay ang kanyang buhay. Kapatid, habang ikaw nakataas ang iyong mga kamay sa Diyos, nasa harapan mo ngayon sa kanyang banal na presensya ng Santong Espiritu. So wala ako sa maikling panalangin natin gagawin ngayong umaga. Itong panalangin ito ay pag-surrender ng ating buong buhay kay Jesus. Panginoong Jesus, ulitin po natin, Panginoong Jesus, kinikilala ko po na ako'y makasalanan. Ako'y hindi karapat-dapat sa iyo. Ako'y walang karapatan na ako'y iligtas mo. Pero maraming salamat, Panginoon, dahil minahal mo ako. Ibinigay mo ang iyong buhay para sa akin. Kaya ngayong umaga, Panginoon, binubuksan ko ang aking buhay, ang aking puso. Tinatanggap kita bilang Panginoon, hari ng aking buhay. Ikaw ang aking pag-asa. Patawarin mo ako, Panginoon Jesus, sa lahat ng aking pagkukulang, lahat ng aking kasalanan, sa isip, sa salita, sa gawa. Panginoon, ibinibigay ko sa iyo ang aking buong buhay. Tama sa kaligtasan,